Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ngayon ay nasa God's Timeline, Part 2. At ating nakaraan sa ating tinalakay sa nakaraan yung Part 1 at sa ating pagpapatuloy, tandaan natin sa loob ng mga panahon, from creation to the fullness of time, mayroon tayong tinatawag na 3 ages, no? At ito yung mga panahon na ang mga panahon ito ay nahahati, no? In time past, but now, and the ages to come. Ito ay ayon sa Ephesians chapter 2. So ating tinalakay ang panahong in time past sa nakaraan. Ang context dito ay sa Genesis chapter 17 verses 1 to 14 ay ang pagtutuli sa mga Hebreo, no, upang magkaroon ng pagkakaiba, no, or distinction, no, sa pagitan ng pagtutuli at hindi pagtutuli. Sa liwanag ng katotohanan ito, nagkaroon ng dalawang grupo, no, ang mga tao noon sa mundo. At ito ang mga Hebreo para sa mga circumcision, no, at mga Hentil para sa uncircumcision. Ngayon, madali na nating maunawaan ang talatang ito in Ephesians chapter 2 verse 11. Kaya't alalahanin na kayo noong nakaraan ay mga hentil sa laman, no, na tinatawag na di pagtutuli. Sa pamamagitan ng niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. No? Kaya mula sa simula hanggang sa Malakiyas, no, ay nagpapakita sa katotohanan ito na itong gitnang pader ng pagkahati, no. Sa talatang Ephesians chapter 2 verse 14, take note, tandaan natin habang nariyan ang partition na ito, yung wall of partition, no, naghihiwalay ang pagtutuli sa hindi pagtutuli. So sa ating rightly dividing, kinakailangan nating intindihin ang mga bagay na ito, no, sa sinasabi ng inyong Biblia, no. Sa tuwing makikita ang partisyong ito, yung wall of partition na sinasabi sa Ephesians chapter 2, ang magkakaroon, hindi maaring magkaroon ng ng body of Christ, no. Bakit? Dahil ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Subalit sa panahon natin ngayon, wala nang pagkakaiba sa dalawang grupo na ito, sapagkat ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil dahil wala nang pagkakaiba, no, ayon sa talatang ito in Romans chapter 10 verse 12. Sapagkat wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, no, there's no difference between the Jews and the Gentiles, no. Ibig sabihin, sa usaping doktrina, hindi natin may lalapat ang anumang tagubilin mula sa section ito, mula sa Genesis hanggang Malakiyas, sa katawan ni Kristo. Hindi natin pwede itong kunin at i-impose, no, i-apply sa katawan ni Kristo, no, dahil ang pakikitungo ng Diyos dito ay sa Israel lamang, no, upang sa pamamagitan nila ay maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Tayo ay pagpapalain tayo mga hentil through them, sa mga panahon na yon. That is the truth based on your scriptures, no? Tandaan natin, lahat ng kasulatan ay isinulat para sa lahat ng tao. Ngunit, hindi lahat ay nauukol para sa iyo at sa akin. No? Bagamat ang katotohanan ito ay naisulat para sa iyo at sa akin, subalit hindi nauukol para sa iyo at sa akin bilang bahagi sa katawan ni Kristo. So ito ang madalas na nagiging problema ngayon, sa mga Bible students. Para sa iba, ang buong Biblia ay naisulat at nauukol para sa kanila. Hindi nila ito isinasaalang-alang, yung kung sino ba ang kinakausap nito o kung kanino naka-address itong mga talata, no? Ngayon, upang makita natin ng distinction o pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupong ito na nangyari noong nakaraan, no, or in time past,
ating babasahin ang mga talatang ito, no? So, in Exodus chapter 11, verse 7, ngunit laban sa kanino man sa mga anak ni Israel. So, ang Diyos ay nanguusap sa bansang Israel ay walang magagalaw ang kanyang dila. Balaban sa tao o sa hayop upang inyong makilala, no? Kung papaanong ang Panginoon ay naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Ehipsyo at ng Israel. So, ang Ehipto rito ay naglalarawan ng isang uri ng mundo or nations other than Israel, no? In Exodus chapter 9 verses 3 to 4, ating babasahin ng ganito. Narito ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo, sa iyong mga baka, sabi niya, no? Na nasa parang, sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga tupa, magkakaroon ng totoong mabigat na pagpatay, no? Ito yung nangyari dun sa Egypt, no? Kung sila ay nanduroon at yung mga himala, yung mga salot, no? And verse 4, at ipag-ihiwalay ng Panginoon ang mga baka ng Israel at ang mga hayop ng Ehipsyo, no? At walang mamamatay sa lahat ng mga pag-aari ng mga anak ni Israel. So, maging ang mga hayop, no? Pinaghihiwalay ng Diyos ang sa mga Hebreo, no? At ang sa mga Ehipto. So, dito pa lang makikita natin during those time, nung dumating ang Israel, nagkaroon na ng ang tawag dito, distinction, no? Between the circumcision and the uncircumcision. Now, in Leviticus chapter 20, verses 22 to 26, kaya't inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan. Ito, regarding to the law, no? At ang lahat ng aking mga kahatulan, sabi ng Diyos sa bansang Israel, at inyong gawin upang ang lupain ng aking pinagdadalhan, sa inyo ay huwag kayong isuka, no? And verse 23, at huwag kayong lalakad ayon sa mga kaugalian ng bansa, no? Na aking itinataboy sa harap ninyo. So, kailangan hindi sila nakikipag-compromise sa kanila, no? At sapagkat kanilang ginawa ang lahat ng mga bagay na ito at kaya't kinasusuklaman ko sila. Then verse 24, ngunit sinabi ko sa inyo, mamanahin ninyo ang kanilang lupain at ibibigay ko sa inyo upang ariin. So, isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na humihiwalay sa inyo sa ibang mga tao. So, dito makikita natin dito na ang Diyos mismo ay isinisiperi niya yung bansang Israel, no? To other nations, no? So, in verse 26, at kayo'y magiging banal sa akin, no? Sapagkat akong Panginoon ay banal at inihiwalay kayo sa ibang bayan upang kayo'y maging akin. So, dito, malinaw na mayroong mga distinction na makikita natin sa nation of Israel and other nations, no? Ito yung mga Gentiles. In Deuteronomy chapter 14, verse 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoong mong Diyos at pinili ka ng Panginoon upang maging sariling bayan sa Kanya, higit sa lahat ng mga bansa na nasa ibabaw ng lupa. So, sa panahong in time past, tinitingnan natin ngayon yung 3 ages. From creation to the fullness of time, there are 3 ages. So, in time past, sa mga panahong iyon, sila ay may kinalaman sa kautusan, ano? Ang Israel. Nagbigay ng tagubilin ng Diyos na sumunod sa pagtutuli sa mga Israelita, no? Sa tuwing ikaw ay nasa ilalim ng batas, tandaan natin to, no? Ang katawan ng Kristo ay hindi maaring umiral, no? Tandaan natin ito, no? Lahat ng nangyayari sa Israel, no, ay paksa o naaayon sa mga propesiya. Yung mga prophecy o yung mga prophecy, ito ay nauukol sa mga bansang o itong sa bansang Israel.
Isang prinsipyo na kailangan nating tandaan, ang katawan ni Kristo ay hindi paksa patungkol sa mga propesiya. Hindi paksa. Ang katawan ni Kristo ay isang lihim. It is a mystery, no? Na itinago ng Diyos at ito ay ipinahahayag o ipinahayag kay Pablo hindi nagtagal pagkatapos na siya ay maligtas sa daan ng Damasco. So, ibig sabihin, si Pablo, nang siya ay maligtas, inireveal sa kanya later on, no? Tungkol dun sa body of Christ, which is the dispensation of the grace of God, no? So, ang bahaging ito ay mula sa Genesis hanggang Malakias, no? So far, ang ating tinatalakay na panahon mula sa Genesis chapter 1 hanggang Malakias ay bahagi pa ito ng in time past, no? Sa nakaraan. Take note, sa timeline ng Diyos, kapag ito ay nasa time past, remember, o take note, ang body of Christ ay hindi pa umiiral. So, muli, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating itutuloy ito sa susunod. Salamat and God bless. To God be the glory.